mga ate at kuya! Paulo, isa na namang biyernes ng masaya at makabuluhang kwento. Yes! At dito lang yan sa Eto na nga Mars! Oh my goodness. Ang taas ng energy. Taas, di ba? Nakakape ako ng malala eh. Pero nakabalik na tayo dito sa studio. Yes. Kasi last week mga Mars tayo ay nag-remote live. Pero live na live tayo last week, hindi ba? Live na live, pero yun nga magkahiwalay tayo. Na-miss kita. Totoo ba? parang hindi naman, parang nagkita lang din tayo nung mga makailang araw pagbalik ko. Anong balita, Paulo? Bukod sa tayo nakabalik galing sa bakasyon, nagsimula na yung production ng aming bagong documentary. So with Telestory Hive, we started a documentary about people with disability. Oh, nice. So ito ang aking bagong passion project. So abangan nyo yan. Congratulations in advance. Salamat. Ikaw naman, ano naman ang balita sa'yo? Bukod sa nagluto ako, naglinis ako ng bahay, pinasaya ko ang asawa ko. Umattend ako nung nakaraan, nitong week lang ng Toronto Kids Fashion Week na imbitahan tayo ng ating kapatid na Andy Fernandez. I love it. Nakita ko ngayon, very fashionista. Very floral, di ba? Floral in spring? How groundbreaking! Siyempre. Kasi nga spring. Siyempre, spring. Kaya namumulaklak ka. Yes. Pulang-pulang yung mga petals. Alam mo yan. Ay, alam mo yan. Nakita mo ba? Alam pala ng asawa Alam ko yan. ng asawa mo. Huwag ako ituturo mo. Baka sabihin mo, nanonood sa atin eh. May alam ako. Nakita mo ko. Asawa ko lang nakita yan. So anyway, Paolo, bago tayo magdire-diretso kasi maganda ang topic natin ngayon. Yes. Ano ba topic natin today? About empowerment. Self-empowerment and kahit kung sino mga empowerment yan. Oo. Lahat ng forma ng empowerment Yes. sa mga kababaihan, paano mo empower ang iyong sarili bilang isang babae, at ganoon din paano mo, dahil nga empowerment, mamaya yung mga bisita din natin na paano i-build ang iyong confidence. Yes. Parang kailangan pa ba natin? Excuse me. Ato, ganito kataas yung ano namin, self-confidence eh. Ikaw lang. Ako medyo. Ay, ikaw na ba? Pero alam mo, confident ako. Confident akong pasalamatan ang ating mga sponsors na patuloy na sumusuporta sa atin, mami. Unahin na natin ang Henninger Toyota. 56 years na sa Calgary at patuloy na sumusuporta sa Filipino community si Miss Cynthia Pineda at sa mga top product advisors na na-recognize ng Toyota Canada. Kung kayo ay naghahanap ng sasakyan, new or pre-owned man, mag-upgrade ng inyong sasakyan, libreng approval or trade appraisal, Henninger Toyota buys used Toyotas and all makes and models with no obligation to buy. At may referral bonus sa bawat successful deal. So right now, they're actually giving, you can save up to 5,900. What? Ang okay ng reaction. 5,900 because they're having a red tag. Red tag days. Ayan, bonggang-bongga. Kaya, kontakin nyo na si Miss Cynthia Pineda. Mag-book na kayo ng appointment. Ayan, usapang sasakyan pa rin tayo. Kung halimbawa ang inyong mga sasakyan ay may mga konting problema, o Correct. malaki man yan, maliit o malaking problema ng inyong sasakyan, wala naman kayong ibang pwedeng tawagan kung hindi ang Car Medic. That's Ang right. Car Medic ay isang, saan na ngayon, hindi ko makita. It is a family. Hindi mabasa. It is a family-owned operated business since 2017. It is an AMVIC certified that offers parts and any kinds of service including inspection for all make, year, and model for domestic and imports. That's right. It is owned and operated by Jesse and Ria Carlos, and you can call them sa 587-438-2430 at sa numerong 403-708-7063. At may bago silang location. Yes, ang saan yan? bongga. Matatagpuan ito sa 608 42nd Avenue Southeast. Ayun, sa mga problema sa mga That's right. sasakyan, yan ang mga Mag-ano ka, magte-testimonial ako dyan ha. Inayos na yung sasakyan namin ha. Dahil nasira yung sasakyan namin, pinaayos namin. Pagpasok Toyota, paglabas BMW. Kung hindi pa kayo pumunta doon, sinasabi ko sa inyo, di ba? Biruin mo Toyota. Hindi, charot lang. Pumasok ng Toyota, lumabas na. O BMW. Kung di ka pa naman matuwa dyan. Hindi gusto ko pasalamatan si Ria at si Jessie for taking care of her car. Okay. At syempre gusto natin pasalamatan ng mga Ducks dyan. We are the Duck Stories, a family-owned, loud and proud Filipino-owned business that was established in Winnipeg, Manitoba and now serving Calgary and surrounding areas. We specialize in duct cleaning, dryer vent, cleaning, HVAC,
cleaning and more. Yan. Tawagin. Yan ang itong pinakamagandang time para magpalinis ng ating mga duct, mga vent, yung Ganun mga ba? ganyan. Yes. Bakit? Gusto ko lang. Tineklama. Dineclare ko na spring and summer. Pag tinanong bakit mo, sinabi ni Mami Grace, ito ang tamang panahon. Yes. Wala nang ibang panahon. Spring and summer. So, ayan. Saan sila pwedeng tawagan? Tawagan nyo sila sa 587-229-6222. Ayan, usapang Canada naman tayo. Sa mga Yes. kapatid natin na gustong pumunta dito sa Canada o kaya nandito na kayo sa Canada at gusto nyo magpaayos sa mga papeles, kahit anumang immigration consultancy, wala naman kayong ibang pwedeng puntahan kung hindi ang CIC Expert. Yes. Ang CIC Expert ay isang immigration to Canada consulting company that caters people of different countries to achieve their goal to work and immigrate to Canada. Ay, ang tara. Napakamahay-hari ng ating mayora na si Miss Fraley Gabor. That's Ayan, right. sa inyong lahat ng mga visa, mga problema ninyo dyan, papaayos kayo. Tawagan lamang ninyo sila sa numerong 403-454-4077. Alam mo, nakatutok yan last week ha, sa ating episode last week. Comment ng comment yan ha. Sobrang si Miss support, Fraley. diba? Salamat sa iyong support, Miss Fraley Gabor. At syempre, ikaw pa salamat dyan dahil... Oo, syempre salamatan naman natin ang Top Send. Ayan, isa sa mga biggest sponsor natin yan, Maang Ate at Kuya. Sa nalalapit na pag-abot ng ating 10,000 followers, mamimigay ang Top Send ng 5 tigda-2,000 para sa ating mga lucky viewers. Wow! So ano pang inaantay ninyo? I-like na ninyo, i-share na ninyo ang aming page para umabot na tayo sa 10,000 That's followers right. at mamimigay ang Top Send. Malapit na. Konting kembot na lang Yes. 10,000 na. Kaya Yes. push. 2,000 pesos yan. Ayan. So maraming salamat sa ating mga sponsors. At of course, we would like to congratulate Don and Nina. Wow! Dun sa Donya nila, sold out na yung show na yan. Kaya congratulations, Don and Nina. At syempre, gusto natin sabihin, ang Gigi Danana, nagbebenta pa ng ticket. Gigi Danana concert here in Calgary on May 12 at 7 Chiefs Sports Complex. For tickets, call 780-778-0514 or Marivic 403-40076. Ito ba yung nagpapag-giveaway ng bag? Char lang. O di nagpapag-giveaway talaga sila ng bag? Oo nga, dalawa nga, brand new. Brand new. Ayan, kaya naman po, manood na kayo. Pero hindi lang mga brand new bags ang pamimigay. Mamimigay din sila ng trip. Hotel trip to stay. Jerusalem. Di pala? Saan trip sa bahay nila? Trip sa bahay ni Christian, tapos lilipat sa bahay ni Maribig. Yeah. Hindi. May binabati natin yung mga JMJC Production. Maraming salamat sa inyong support. Dahil tayo pupunta tayo dyan eh. Pupunta tayo, bibigyan daw tayo ng all access. Oo. Wala kasi. Tayo pala taga-punas dun sa ni Gigi Dilana. Ibig sabihin, all access security ka. Akala ko naman SSBI yun. Sige. Pero anyway, thank you at abangan nyo po yan. At sa aming pagbabalik, makakasama na natin ang isa sa ating mga bisita at mamaya malalaman nyo na rin kung meron ng nanalo sa... Etunog na nga, Mars! Parang excited ka. Excited ako. Abangan na ninyo. Hindi, wala kaming etunog ngayon. Pero, hindi, bakit wala tayong etunog? Kasi walang tunog. Hindi, kasi may iba tayong pamimigay. Yes. May iba tayong pamimigay ngayon. On top dun sa kung may nanalo nga ng etunog. Pero sa amin pong pagbabalik, ang pag-uusapan na naman natin paano i-empower ang ating mga sarili, lalo-lalo sa mga kababaihan. Hindi ba? Kaya abangan nyo yan, walang bibitaw. At magbabalik ang Eto na nga, Mars! And we're back, Paulo. Yes, we are back. We have a very special guest, Mami. Dahil nga sabi natin kanina sa opening, tonight is about empowerment of Yes. different sorts, hindi ba? Different kinds of empowerment. Masasabi ko, Paulo, na itong guest natin na isa sa mga parang successful Filipina rito sa Canada na masasabi ko. Kasi kilala siya sa community. Yes. And has a very successful business. Yes. At malalaman natin paano siya nakarating doon. Diba? At ano yung kanyang mga pinagdaanan. Kaya tawagin na natin siya. Yes. Pakilala mo na, Paulo. Ang ating bisita, ang may-ari ng Lea V.
Skincare and Laser Center, tama ba? Laser Clinic, is no other than Miss Leia Vergara. Welcome! andito, Ayun. andito yung camera. Hello, Miss Leia! Hi! Gusto mo munang bumate, Miss Leia, ng very, very quick sa ating mga nanonood? Hi! Sa lahat ng mga nanonood ngayon, my name is Leia and enjoy the Show. conversation. Yes! Enjoy Alam mo, na siya. kinakabahan yan. Sinabihan ako yan. Kinakabahan ako yan. Pero marami na ako nagsabi sa kanyang mga naging bisita natin dito na huwag kabahan, hindi ba? Yes, Yes, kwentuhan lang oo. daw. Kwentuhan lang. At Yeah. yan naman talaga ang gagawin natin ngayong gabi, Miss Leia. Pagkakwentuhan lang natin ang buhay ng isa't isa. Oo, yan. Ako una magtatanong. Go. Anong year ka unang nakapunta dito sa Canada? We moved here September 2015. Oh. Yeah. Mas nauna ako sa'yo ng isang taon. So, 2014 ako. 2015, so that's almost 10 years na. Tama ba? Yes. Almost 10 years na. Magte-10 years na kayo dito sa Canada. Almost 10 years. Sa 10 years na, yun ba, Miss Leia, na masasabi mo ang naging mabait sa'yo ang Canada? Yes, yeah. Dito sa Canada, napakaganda kasi maraming opportunities. Kapag masipag ka, kapag matyaga ka, 'di ba? Nag-start ako ng nagtrabaho ako sa Canadian Tire, nagtrabaho ako sa Subway, and then nag-aral ako. So yun yung aking magandang first step na ginawa para makarating where I am right now. Okay. So, but when you came to Canada, was it easy right away or work-wise, di ba? Sabi mo nga, nagtrabaho ka sa Canadian Tire, sa Subway. Was it easy for you right away or no? Hindi. Ang hirap. O lalo na nung nagtatrabaho ako tapos nag-aaral ako. So pagkatapos ng work ko, 'di ba madilim, malamig, naglalakad ka sa ice, 'di ba? Sa snow, napakahirap kasi imbis na magpapahinga ka na mag-aaral ka pa. So lahat ng 'yon pinagdaanan ko na minsan nakakaiyak, 'di ba? Pero ganun talaga, kailangan matyaga tayo kasi kung hindi tayo provide ng mga needs natin dito. Pero anong naging entry mo papasok dito sa Canada? Pinto. Sorry. We are landed immigrant. Pinto. Piloso po. Go ahead. Yeah, we are landed immigrants. So kinuha kami ng ex-husband ko. Oh. Yeah. So he was working here for 7 years and then kinuha niya kami from the Philippines. Okay. Pero nung sinabi mong to provide, kanina sabi mo na you have to work really hard para makapag-provide. So ilan ang anak mo noon? Dalawa. Dalawa na. Yeah. Dalawa yung kasama ko ngayon. Pero 3 yung anak ko and then my eldest passed away before kami mag-move dito sa Canada. Oh. Yeah. Pero it's okay. Okay lang ba kung pwede mong i-share sa amin kung ano yung naging reason bakit siya nawala? I had him when I was 17 years old. He's a special child, bedridden, and then he died in his sleep. So 17 years old, but it was hard. So when I moved here, syempre grieving pa, ganon. And then I also lost my marriage. So napaka-lungkot nung nandito ako. I always cried. Like, kapag nagdadrive ako from home to work, umiiyak ako. Umi-stop lang ako kapag nasa parking na ako ng sasakyan. Pag nasa parking na ako, doon lang ako mag-i-stop and then papasok ako sa trabaho. And then iiyak na naman ako from work going to school. Yeah, I always cried. Pero, kasi lalo na dito, wala yung parents ko, wala yung mga kapatid ko. So, mag-isa lang ako. Although, my ex-family were here and okay naman sila. Pero, yung iba yung Sarili mong pamilya, of course. Yeah. When you're going through something and then wala yung family mo, mas mahirap, diba? You know, and when I listen to you, I can almost feel na nararamdaman mo paano yung lungkot tsaka yung hirap. Saan ka humuhugot ng lakas para sa kinabukasan? Kasi sabi mo nga, pupunta ka sa trabaho, iiyak, darating sa iiyak, pagkatapos sa bahay, sa sasakyan. How do you pick up yourself again para sa kinabukasan? Unang-una, kasi ever since na nasa Pilipinas pa lang ako, yung faith ko kay God, strong. We're serving, before we're serving in Couples for Christ, and then we're attending kay Brother Bo Sanchez, tapos yung mga anak ko, pangalawa. So first is my faith
with God, and then second yung mga anak ko. Kasi syempre you need to diba, to give them like ipakita mo sa kanila na strong ka, di ba? Na kaya mo. Tapos, kailangan mo magbayad ng rent ng bahay. Kailangan mo magbayad. Kasi dito, magdidepend ka sa sarili mo, di ba? Wala ka namang ibang kakapitan. Totoo. Speaking of God, siyempre, di ba, sabi mo nga, bago kayo makarating dito, nawala yung panganay mo, tama ba? And then, nung dumating na kayo dito, nawala naman yung marriage mo. Yeah. Dumating ba dun sa punto na naging mabuti mo naman akong anak, bakit mo ako pinaparusahan? Dumating ka sa gano'n na kinwestiyon mo siya? Before, nung nagkaroon ako ng anak na special child, parang 17 pa lang kasi ako parang bakit ako? Yung gano'n. Kasi mabait naman ako, parang bakit sa akin? Bakit ako? Kasi every time na nakikita ko yung anak ko na naaawa ako sa kanya kasi dapat naglalakad siya, dapat nagsasalita siya. Pero yung doktor namin, si Dr. Ovidio, sinabi niya sa akin na every 1 million babies na pinapanganak, yung isa doon is special. So out of 1 million mommies, ikaw yung pinili ni God na bigyan ng special child because kaya mo. Yes. So that's why I never question God na after that. Kasi, kumbaga, there's always a reason kung bakit nangyayari. Parang tayo, di ba, sa anak natin, hindi naman natin siya bibigyan ng task kung alam natin na hindi niya kaya. So, same thing. My question as a follow-up to that, what do you think is God's reason for you? Bakit pinadaan ka niya sa ganung mga sitwasyon? Bago ka nakarating sa kung saan ka man ngayon. Yeah, ako kasi naniniwala na everything happens for a reason, di ba? So, I think God is using me too para i-share din yung kasi lahat ng pinagdaanan ko, naging compassionate ako di ba? So, parang yung gold, di ba? Bago siya maging gold, dadaan muna siya sa apoy. So, I think all of those past, yung mga pinagdaanan ko na yon, that needs me for who I am right now, to be more compassionate and to be strong. That's why, I don't mind sharing my story. Kasi, kung may nanonood sa atin and then isa o dalawa doon na inspire natin, it's a lot, di ba? Parang payback ko kay God. Ganon. Yeah. At salamat at umuo ka sa amin. Kasi, and that is a reason too why we're having this conversation, hindi ba? Dahil, again, your story could inspire and is inspiring a lot of people. Alam mo, naaano ko, kasi pares tayo, meron din ako special need child, no? Pero yung sa'yo kasi, parang pagka ako, lagi ko kasi hindi ko ikinukumpara na mas blessed ako sa ibang tao na nakakanya. Pero parang magkakaroon ka lang ng lakas ng loob lagi every time na makakarinig ako ng kwento ng katulad sa'yo na I am still blessed. Kasi, di ba, baka di ba may makakarinig pa na may mga pinagdadaanan din na mabigat and then maririnig nila yung kwento mo and sasabihin nila, blessed pa pala ako. Yes. Kasi si Miss Leia V, mas matindi pala yung pinagdadaanan but look at her now. Yes. Diba? Yeah. So, anong turning point para sa'yo, Miss Leia V, na so you're having a hard time? Anong pinag-aaralan mo pala nun? You were studying and working. Anong pinag-aaralan? Yeah. So, kasi practical nurse ako sa Pilipinas. Tapos, habang nagtatrabaho ako sa Canadian Tire, nag-aral ako ng MOA. So, then, naging Ano yung MOA? Medical Office Assistant. Okay. So, after nun, naging doctor's assistant ako and then naging clinic manager ako. Tapos, naging medrep ako. Tapos, nung naging medrep ako, doon naman ako nag-aral ng medical aesthetics. Yeah. And then, habang nag-aaral ako, bumili kami ng machine sa bahay. So, nag-start ako as home-based clinic. So, after work, nag-treat ako ng clients. So, ganon. So, parang yung kinikita ko 9 to 5 na job ko, pambayad ko ng bills ko. And then, beyond that, yun naman yung in-start ko para sa dream ko. So dalawa-dalawang trabaho, Yes, tapos ang hirap. Ang hirap talaga. paano mo na juggle yung so because you and your husband were not together at that time. Paano mo na juggle yung being single mom and having 2 jobs? At may mga anak pa na dapat intindihin. Paano yun? Lucky ako kasi yung mga anak ko 18 naman na. So, kumbaga, hindi kasi nga bagets nga si Miss Leia nung So, ngayon they're 23 and 21. So, mahirap. Talagang maiiyak ka na lang sa pagod. Ganun. Kaya nung medyo dumami na yung client ko, nag-quit na ako sa job ko and then nag-focus na lang ako.
So, yeah, ganon. Tapos, that was a risk, di ba? Oo, pero lucky lang kasi naging okay naman. Maraming client, nagre-refer sila. So, ganon. So, kailan na-establish tong Lea V Skin Clinic? So 2019 ako nag-start, November, and then nag-COVID ng February, March, April. Oh. So, but then, naka-survive pa rin. 2021, lumipat na kami sa commercial place. So that was sa Northeast. Okay. Yeah, and then 2022, nag-isang location pa kami kasi marami na yung client. So, hindi na namin ma-accommodate sa isang location. Yes. Kapag ka may client na nagpapabook, yung booking namin 2 months na, ganon. So, parang sinasabi nila na, ay, wag na lang. So, kumuha naman ako ng isa pang location. Yes. And then soon, meron pa kami sa Edmonton. Ay, may isa pa. So, 3 na. Yes. Ay, taroy. Dami. So, Miss Lea, anong, may pag-asa ba yung mukha ko? Charot. Yes. Yun, napaka-personal ng tanong. sabi ni Miss Lea, hindi subukan nyo ang Hindi, actually, parang hindi ko nag-isip pa eh. Hindi ko nag-post ng kaunti. Parang gusto niya pang pag-isipan kung may pag-asa pa. Hindi. But seriously though, passion mo na talaga yung skincare. Yes. Kaya ko siya, so bago ako nag-nursing, 18 pa lang ako, nagpa-facial na ako sa Pilipinas. So yun talaga. Tapos nung nandito ako, so syempre sabi ko nga 'di ba nagdaan tayo dun sa pinaka-lowest ng buhay natin. So every time I look at the mirror, parang feeling ko ang pangit ko. Alam mo yung, syempre I'm going through divorce and then, yun nga, grieving ako. Every time I look in the mirror. Tapos that time, naghahanap ako ng medical spa clinic na mapupuntahan ko. So meron naman ako napuntahan, pero ang mahal. Diba? So it's either gusto mo ng quality, mahal, or kung gusto mo ng mura, hindi naman ganun kaganda. Diba? Ano yung sa mura ang anong gamit doon? Ipapalitada ng ganun yung mukha mo. Tsaka yan, sandpaper. So yun, parang yun yung nag-inspire sa akin na gusto kong i-fill yung gap in between yung quality and reasonable yung price. Ganon. Yung parang kumbaga reasonable naman pero hindi naman magsusuffer yung quality. So that's why we're investing in a good technology, yung mga medical grade machine, ganon. So yun ang nag-inspire sa iyo para ipagpatuloy itong landas ng skincare. Di ba? And hindi maiba lang tayo dun sa skincare kasi nakita ko, okay lang ba to Miss Lea? Sabihin mo lang sa akin, natatanggalin ko kung ano. Kasi nakita ko may kasamang gwapo. Alam mo, usap-usapan yan pagka kasama yan ni Miss Lea sa mga May kasamang gwapo si Miss Lea V. Yeah. So if you don't mind Miss Lea V, ano siya, bagong jowa? Ano? Yeah, si Ryan, tinanong mo sa akin before, paano ko rin na-survive, diba? So, he's one of the reason. So, natulungan niya ako, na-inspire ako. So, kumbaga, siya yung someone who believes in me. Kinikilig ako. Paano nga ang camera papunta kay Ryan? Baka mahiya eh. Baka mahiya. Pati sila mag-a-agree na. Di ba mag-a-agree ng mga audience natin? Kasi nakita, siyang mama, ang ganda ng katawan eh. Parang gusto mo bang pisilin? Huwag nakaharap si Miss Lea. Kaya kasama ko sa elevator, gusto ko sumabi. Kaya makapagalit si Miss Lea sa akin. Tsaka ikakasal na kayo doon, Miss Lea. Congratulations. Yes, sa June. We've been together for 6 years. Almost 6 years, yeah. Tapos you're gonna be married in June? June bride? Congratulations. Thanks. So, Miss Lea V, ikakasal ka na sa panibago mong boyfriend. Yes. So, paano mo in-explain to sa mga anak mo? Madali ba nilang natanggap? Okay ba sila sa sitwasyon na ganyan? Actually, yung anak ko, yung bunso ko, siya nga yung nagsabi sa akin na, kasi di ba lagi nga akong umiiyak. So pag nagdadrive ako umiiyak, and then pagkagaling ko sa trabaho, so 5 p.m., 5:20 na sa bahay na ako, umiiyak lang ako sa bed ko. So lagi nila ako nakitang umiiyak, so malungkot ako. So sabi ng anak ko, mom, go outside, meet friends, gano'n. And then it happened na si Ryan, pinakilala siya sa akin ng common friend. And then, February kami nagkita, and then parang August pa kami talagang nag-date. Gano'n. So yeah, very decent, napakabait, family-oriented. So, kumbaga that time, pareho kaming wounded. So
yun. You healed each other. Yes. You know, you had that opportunity to heal each other. So you got to know each other in a more deeper level. Yes. More na deeper pa, di ba? Yun talaga yung naiiyak ako na parang ang sarap pala ng ganitong feeling. After ng year na malungkot ka, tapos all of a sudden there's someone there will ask you, how's your day? What's your plan? Parang yun pala yung na-miss ko. Nakaka-miss na yung may nakakausap ka tapos nasasabihan mo kung ano yung mga problema mo, ganon. Someone na, yung alam mo yung concern, yung totoo. So, ibig sabihin... In love, mama. Kitang kumikita, di ba? Yeah. So, in short, hindi mo naranasan sa mga naging past mo. Isa lang. Yeah. So, kasi I married 17 years old, yeah, diba? yeah. So early. And then, nabuntis ako, tapos nagkaanak, and then hindi naging okay. But we're both good person. Yeah. Like, I mean, hindi naman, kumbaga, hindi kami magkaibigan, pero hindi rin kami magkaaway. Yeah. Pero ang question ko, because balik tayo ko naman, you got married at 17, and is there a big difference now that you're deciding to marry at this age? Anong kaibahan? Before kasi, parang nagpakasal ka kasi may anak kayo, di ba? Tapos, I mean, kumbaga, iba ngayon. Kasi ngayon, Mas stable na. oo. Sabi ko nga, ang Emotionally. ganda ng gift of maturity. Di ba? And it's true what they said na life begins at 40. Kasi ngayon, 40 ka na, miss? 44. Ano? Okay. Talagang effective, mama, ha? Kung sinasabi kasi 40. No, kasi ngayon, lahat ng desisyon mo, pinag-iisipan mong mabuti, di ba? Kumbaga, you're matured enough para alam mo na yung tama at mali. Kumbaga, mas maingat ka na sa desisyon mo. Yes. Ibang-iba kaysa nung bata. Oo. Ako din medyo bata. Pero 26 na ako nung nagkaano. Pero siguro 26. pag magpapakasal ulit ako, pipili ako ng bagong asawa. Makakapag-decide. Ay, hindi pala. Actually, Sorry, meron na asawa. Kasamahan ng tingin. Sorry. Andito pala yung asawa ko. Wala sa isip ko. Mapapalik na tayo dun sa skincare. So, ano naman ang, because we're talking about women empowerment and empowerment in general, ano yung nadudulot na empowerment nung glowing skin? Oo, maganda ang kutis. Maganda, kutis, gano'n. Yung physical, ha? Kasi we know about empowerment from the inside, diba? Mahalaga din yan. Pero about yung empowerment from the outside? Yeah. So, lagi ko nga sinasabi, when you look good, you feel good, diba? Yes. So, ako, I think in a way, sabi ko, swerte rin ako sa industry na to. Kasi karamihan ng mga client ko, babae, diba? Karamihan mga wife, mom, diba? So, when they're in the clinic, nagkakaroon kami ng mga open, conversation about life, gano'n. So, kahit pa paano yung nakikinig ka sa kanila, yes. diba? Tapos, na-impart ko rin sa kanila yung experience ko, kung paano mag-move on. Tapos, natutulungan ko sila na, like for example, yung mom, yung anak niya merong acne or pimple, 'di ba? So masakit sa atin 'yon na makita na bumababa yung self-confidence ng anak natin, 'di ba? So 'yon, natutulungan ko sila to heal 'yon, and then sa mga babae rin naman, kapag meron tayong kunyari melasma or gusto lang natin ng skin rejuvenation, 'di ba? Kasi kapag yung mukha natin, ito yung unang nakikita ng tao, diba? So, nagtatrabaho tayo, bumibili tayo ng mga pangangailangan sa bahay, pero nakakalimutan natin mag-spend ng para sa sarili natin, diba? Pero gusto ko yung sinasabi niya, na pag pumunta ka sa clinic niya, hindi lang, you're gonna be physically healed, mentally din, kasi, di ba? Emotionally healed ka din because, so, para siyang therapy physically and mentally. Yeah. Kasi pag nag-ano ka ng psychology, 200 per hour. Yun, nilinis na. Alam mo, mother, hindi mo pwedeng luto ka lang ng luto, mother. Dapat, habang nag-aano ka, dapat hihingi ka rin ng budget sa asawa mo na gano'n, di ba? Ganyan. Tama. So, may therapist ka na, miss. Yes. Susubukin ko yung galing mo, Miss Leia. Sa balat ko, anong mapapayo mo? Halimbawa, madami na. Baka nakita si Miss Leia. Ang dami daw. Ano mapapayo mo? Kasi, Sa'yo? sa mga kanina, di ba? Sa mga kanina, di ba? Importante na, inaalagaan ba, nagbibigay ng panahon. Yan isa sa mga bagay na hindi ko yata na focus. Ganon. Kasi,
Basta, ganun ang So, focus. especially kayo, 'di ba? Lagi kayong nakaharap sa sa mga tao, kumbaga nagba-vlog kayo, 'di ba? So mas maganda na maalagaan natin yung skin natin. So ako, especially ako, parang kumbaga nung kabataan ko, hindi ko naman naalagaan kasi naka-focus ako sa mga anak ko. Usually tayong mga Nanay. parents, 'di ba? Parang ang focus natin yung education nila, yung bahay, ganun. So parang damage control na ngayon, di ba? Hindi naman ako nag-sunscreen ng kabataan ko, pero ngayon na inaral ko, na nandito ako sa industry na to, so nalalaman ko yung kahalagahan ng lahat. So for you, for example, ang kagandahan kasi sa clinic namin, marami kaming treatment. So kapag pumunta ka sa akin, hindi ko i-offer sa'yo kung ano lang yung meron ako. So dahil marami kami, kung ano yung bagay sa skin mo, kung ano yung kailangan mo. So for example, sa'yo, Ano masasabi niyo? yeah. For you naman, wala ka naman talagang, kasi bata ka pa rin naman, di ba? Oh, di ba? Ang kailangan mo lang ng maintenance, yung skin rejuvenation. And for example, pwede ko rin gawin yung laser hair removal kung kunyari gusto mo lang i-keep to and then the rest. Kasi laser hair removal is permanent. So, we can do that. It can save you time, tsaka yung mga sa pag-shave, ganon. And then for the skin, we can do skin rejuvenation. So, meron kami mga laser treatment na hindi aggressive, na hindi mo kailangan ng downtime. Okay. So, different treatments. So, kay Mami Grace naman. Ano naman ang mapapayo mo dito? Maliit ang pores nito eh. Oo. Yeah, pwede rin yun. We can do laser treatment with her or skin tightening. So, marami kaming iba't ibang treatment. Kung gusto nyo naman, kasi may mga client naman na ayaw nila ng laser. So, kung gusto mo lang ng relaxation, we can do facial. Deep pore facial, anti-aging facial. Hindi, ang gusto ko yung yung Microneedling. exfoliate. Yeah. We can do, meron din kaming skin resurfacing. At may bago kami ngayon, yung micro laser peel, para kang binabalatan na potato. So, natanggal na yung thin layer. Dati nagpa-microneedling ako. Kaya nang pumasok to. Pumasok ang needle daw dun sa loob. Ang lalim. Nagma-microneedling din kayo. Gano'n. Yes. Okay. Actually, bukod sa pen microneedling, which is yung before, may new technology pa kami, which is radio frequency microneedling. So, yung ginawa sa'yo before, 6 to 10 nun, katumbas lang ng isang Secret RF na. 6 to 10 sessions, isa na lang dito. Katumbas lang ng isang. Ay, yes, Lord! ganon. Makabisita nga dyan. Yes. Speaking of skin laser, down up there lang, but what about down there? Meron din kaming fat removal. Hindi yung skin, body yung contouring. laser na sa mga buhok-buhok. Yes. Oh my God, yes. Oo, kasi po, meron kaming magkakabuo ko promotion. ng medyo magubat siya ng very, very light Papaano ako magbibikini ngayon? Nagkalat siya sa gilid. Actually, yan yung popular treatment namin. So, we call it Brazilian laser hair removal. It's also a hygiene. Kapag wala kang buhok doon, malinis, mabango, makinis. Pero kung halimbawa makita niyo yung totoong itsura ng ko, hindi niyo naman chichismis. Kasi malala yung itsura nung akin. Medyo, Sunod sa baba? oo, iba yung kulay So, nito. Dark na dark talaga siya. Na Saan? Sa yung palakang singit? kurag. Yung singit? Ano ba yung singit? Actually, yun Ano ang- ba yung Singit yung buong bilat. Ay, ba? No, actually, maganda. Kapag ka na-try mo yung service namin sa Brazilian laser hair removal, magiging komportable ka. Kasi nakapatay yung ilaw namin. So, tapos naka-cover ka. And then, may ilaw pa rin, pero dandun lang sa yung area na ititreat. Tapos naka-cover ka. So, you won't feel intimidated. Okay. Napaka-komportable. And professional naman yung mga staff. So, Kasi gusto kong makakalimutan nila after. Sana magkaroon sila ng memory loss, no? Kapag nakita nila yung itsura ko, kasi baka bangungutin sila ba? Pag nakita nila, parang palakang kurag talaga na walang buhok talaga. Yeah. It's really worth it. Yan pa, parang investment mo siya sa sarili mo. Yes. Hindi, gusto ko talagang gawin siya. Yes, let's do that. Oo. Alam mo, ano mo lang yan, i-bleach. Pero hindi nag-enjoy naman yung asawa ko kahit naman mag-ano siya. Kasi kaya lang sa swimsuit kasi hindi nag-enjoy yung Sa swimsuit competition, hindi pasok. Anyway, maraming sa Miss Lea. Imbitahan mo na yung ating mga bisita. Imbitahan yung mga nanonood at nakikinig sa mga gustong magpa-skincare. Yeah, iniimbitahan ko kayo na bumisita sa amin. It's a free consultation. So, kung any skincare concern, visit lang kayo kung saan kayo malapit. Meron kaming 2 locations. One in Northeast, so it's across Pacific Place sa Vista Plaza. And then yung isa naman sa Southwest, across Chinook Mall.
And then soon, by January or end of May, we will have one in Edmonton. So, meron kaming Oh, grand wow. opening doon. We do skin tag removal, body contouring, skin tightening, facial. From deep pore facial to skin resurfacing, lahat yan wow. meron kami. At meron din pala kaming IV drip. So, yung IV glutathione yeah. coach, IV yes. drip. We do have naturopathic doctor, so that's why it's Yeah. covered. Kung meron kayong coverage ng insurance, we do direct. Naranasan ko yan dati para Yes. pag sa health mo, pwede yung infuse ng mga vitamin C, mga ganyan. Yeah, mga because ganyan. glutathione is the mother of antioxidants, so maganda siya sa skin. At saka yung, hindi lang kami mga mommies, yung mga daddy rin. So, for example, maganda kasi yun sa liver, sa kidney. Pwede sa asawa ko yun. Yes, Pwede kang pumapak ng pwede glutathione. siya. Lalo na yung mga umiinom, diba? Yung Kaysa liver pumapak nila- ka, kaysa pumapak nga ng glutathione, diretso mo na. Rekta mo na. Yes. Kasi pag nagtatake tayo ng vitamins, hindi naman lahat na-absorb ng ano natin, di ba? So this one is direct into the bloodstream. Ayan. Okay, thank you, Miss Leia. Thank you Miss for Leia Thank Thank you for joining us. Okay, maraming salamat sa pagsama at magbabalik po tayo mga Mars at malalaman na natin kung may nanalo nga sa eto na nga Mars at syempre mamimigay tayo ng mga papremyo ngayong gabi. Yes. Kaya abangan nyo yan. Tutok lang kayo. Magbabalik po ang Eto na nga Mars. Ayan, nagbabalik na po tayo mga Mars para sa ating Order ka lang ng ladies drink mo. Ay, order na akong ladies drink. Ka-table. Mga babae dito, papangit. Hindi. Gano'n naman nare-real talk to. Kakapag-usap lang natin ng women empowerment. Hindi, anyway, meron tayong etunog na nga Mars ngayong gabi. Siyempre dahil alamin na natin kung may nanalo. Kaya meron tayong special go daddy. Sige, announce nyo muna yan. Sige, announce nyo muna ba? Hindi kasi kaya ko lang dito nang gugulo kasi Pero galante ako ngayon eh. Ano? Ay, gala. babae. Bibigay ako ng 3. Ay! Ano tatlo? 3 tagli 5,000. Ay! Ay! 5,000. Uy! Hindi yun ang pag-usapan natin. Masyadong galante si Mayor. 500 lang pala. Si Mayor. Ito Mayor natin. Mayor o katabi ko, ka-table ko. Uy, hindi 5,000! Lalasing ako dito eh. Yung beer, may halong anong klase. May halong Veggie. potion. Hindi. Pwede na. Hindi. Kasi siya yung mayor namin. Siya yung aming financier ng ating mga papremyo ngayong gabi, hindi ba? Kasi si Mayor kasi, wala kami nakuha na letter sender. Wala siyang party kayo sa eto na Dear Daddy. Kaya sabi namin, sumali ka rito, magtrabaho ka. Walang sumula. Walang sumulat. Sabi ko, hindi kami papayag sa kabila magtatrabaho ka. Ang pangit kasi nung payo nung Hindi, joke lang. Mamimigay tayo ng 3. Ay, tatlong 3 tigli 500. Yes. At syempre dahil Pesos. 500 pesos. na Gcash ang ipamimigay Iwanagin natin. lang natin ha. Magbibigay daw si Daddy ng 3 tigli 500 na Gcash. Alam mo si Max Alvarado to? Hindi natin matatapos ng segment na to. Bang mo. Ay, magaling. Kaya na. So wait, Sige. ayan, bago tayo magkatighuman nito. Pero i-announce muna natin kung meron bang nanalo last week sa ating etunog na nga Mars. At dahil si Mayor ay pinaunlakan tayo, siya ang mag-a-announce. Mayor, meron na nga bang nanalo sa ating etunog na nga Mars last week? Meron na ba? Meron na. Meron tayong May nanalo winner. na. May nanalo. At ang nanalo ay si... Yan, congratulations kay... Gracia Olitaw. Yan! Congratulations, Gracia Olitaw. Ikaw ang nakahula ng aming mystery sound. Yes, at ang kanyang napanalunan ay 3,500 pesos Gcash. So, Paolo,
ipapakita lang natin kung ano yung nahulaan ni Gracia. Baka Yes. sabihin ng mga tao nang dadaya tayo. Sige, roll VTR. Ayan. Yung roll VTR na lang natin. Iro-roll VTR mo nga pala. Hindi ko na pala hahanapin. Patutunogin. Patutunogin mo. Oo nga pala. Magaling mga pala kaming technical team namin dito. Iro-roll VTR pala. Yung congratulations, Gracia. I-message mo ako sa aking messenger, sa aking ka mag-message, and then bigay mo sa akin information mo para ma-send na natin yung 3,500 pesos. Ayan. Pag nandito talaga si Daddy, lucky. Pag nakadalawang beer ka na, talaga mag-iiba na paningin mo dito. Gumaganda daw ako sa paningin niya. I love it. Talagang swerte at lucky lahat tayo ngayong gabi. Pero mas silang dalawa ang swerte ngayong gabi. Kaya naman, tutok sa ating mga bisita at susunod na episode dahil usapang confidence building at usapang personality development kasama mga coach ng Bathala International. Kaya tutok lang po at sa end of the show ay announce natin ang tatlo panalo ng 500 Gcash. Ayan. Kaya Hindi na kailangan yung opinion ko. Ready. sandali, kung nangangailangan kami ng opinion ngayong gabi, ano bang sasabihin mo? Marami akong natutunan kay Leia B. Kung may anong opinion mo tungkol dun sa kay Leia V? Marami akong natutunan sa kanya. Yung sa apoy, yung pagsubok. Diba? Yung dinaanan niyang pagsubok. Tapos yung para siyang ginto, dumaan talaga sa apoy. Ganon din tayo. Bakit? Teka lang sa... Lasing ba to? Hindi. Napakinggan ko yun. Oo, ang sinasabi niya, Inspiring talaga yung... kaya yung pinagdaanan ni Leia V na para siyang ginto. Na tinubog sa apo. Tinubog sa apo. Yeah. Umalis ka na nga. Umalis ka na. Dami mo sinasabi. Hindi ako makapag-concentrate eh. Ang gwapo ni Dad. Diba? Naka-Dior pa yan, ha? Sabay-sabay tayo at magbabalik po ang Eto na nga, Mars! And we're back, Paulo. Ay, naku, balik na tayo. Balik na tayo. Pero congratulations dun sa nanalo sa ating Etonog ng Mars, ha? Congratulations. Sabi ko sa inyo, tumambay lang kayo na tumambay rito, yung magkakakwarta at magkakasalapitan. Correct. Diba? At ngayong gabi, 3 ang mananalo ng Tig pa 500 pesos. Yan. Gcash. Ayan, kaya huwag kayong Bibitaw dahil mamimigay kami ng limpak-limpak na salapi. kumakalimpak. 500. Hindi, pero So, tapusin malaking niyo ang tulong na aming din yun, episode, ha? So, ayan, Paulo, ang ganda ng kwento ni Miss Leia V. Oo, no. Speaking of empowerment, Yes. and speaking of building confidence and personality, itong ating mga susunod na bisita ang expert dyan, ha? Mga expert sa pagbibuild ng confidence at personality development ng maraming mga kabataan, kababaihan, kalalakihan, kahit sino, no? Kahit sino man. Dito sa Calgary. Tawagin na natin sila mula sa Bathala International, si Ray at Marco. Hello mga Mars! Ayan. Mabuhay! Welcome. Yeah. Thank you. Kamusta naman kayo ngayong gabi? We're okay, very busy, maraming ginagawa. Controversial din itong dalawang to eh. Huwag kang mag-umpisa, Paolo. Hindi natin sila ilalagay sa hot seat. Pero eto na nga, sino nga ulit yung nakaalitan, Char? Alam mo, wala naman kami Pero sino ba yung nag-ano sa'yo? Unblock? Ay, block ba? Charot lang. Hindi natin pag-uusapan yan, syempre. Oo. Kasi pag-uusapan natin how to build confidence, Correct. how to empower, hindi lang babae, may lalaking pa yan. Kasi kayo yung nakikita ko na talaga na pagdating sa lakad pa lang tayo pa lang. Lakad tayo, personality, gano'n. So, paano kayo nag-umpisa sa ganyang coaching? Like, how did you begin this journey? Actually, way back in Regina pa talaga. Meron talaga kaming sariling pageant. Oo, may sarili talaga kami pageant, which is yung pageant ni Alan ngayon na
Tagalog version and we have We have the in English Regina version. English version. Oh. We have the Mr. and Miss Philippines, Canada, King and Queen King and naman. Queen. Back in 2016 pa. 2016, that's when you started. So Yes. nagsimula siya lahat syempre for the love of pageantry. Okay. So doon siya nagsimula lahat na tapos dati nag-organize lang kami ng pageant Correct. tapos hanggang sa si Marco nagtuturo na on how to do walking, personality development. Pero itong ano na to, pagko-coach, pagtuturo ng mga paglalakad, tsaka sa pageant, ano to, nag-start lang ba yan dito sa Canada or sa Pilipinas pa talagang... Yan na yung passion nyo. No, sa Pilipinas pa, siyempre kabataan ko siyempre. Hindi ko itatago. Nagjo-join ako sa pageant before. So, Sige, male or gay pageant? gay pageant. Ay, tara. Gay pageant. Bakla ka pala? Hindi. Confused lang talaga. Confused lang. And yun. So, nag-join ako ng pageant siguro mga high school, mga gano'n. So, yun. Then, yung tumubo na yung mga balbas, tinigilan ko. Hindi naman tigilan eh. Hindi naman itago. Hindi siya maitago. Hindi Ng talaga. concealer. Hindi maitago talaga. So, kaya Hindi yun. na mapalambot. And then, nag-aral din ako nag-aral din kasi ako sa fashion school. Sa fashion school. So yun, doon ko natutunan lahat. So, Pag nakikita ko nga yung video ni Marco na nagtuturo, napapaganon ako. Saka yung poise ng paa. Kasi kuba ako eh. Hindi, kuba yung po. Pag nakikita ko si Marco, napapaganon ako. Yung pag-point, yung pag-turn ng gano'n. Pitik yung dapat. ganun. Napapaayos yung posture. Pero si ko. Ray, pag-usapan natin sa Pilipinas, di Ako ba? na, so other than of course kung ano yung the usual full-time job namin, ako naman into events. So from the Philippines pa lang, I do hosting sa mga events. Doon nag-start lahat yun. Pag-host, pagkatapos, hanggang sa nag-events planning na ako. Hanggang sa I see. pumunta ng Canada, events planning, hanggang sa may mga lumalapit na ba't hindi ka mag-pageant? I mean, mag-organize ng pageant. Akala ko sumali ka din. Hindi Hindi ka naman sumali. Oo. Tapos pero itong business ninyo, lumawak lang to dito talaga. Yes. Na, oo. Ay, sige, pag-usapan natin, paano kayo nag-start dyan sa Bathala? Okay, sa Regina, actually, nagtitrain lang ako. Nagko-coach lang talaga ako. And then, during pandemic kasi, sabi ko, parang, kasi yung Regina, alam mo naman Regina is napakaliit lang. Tapos, yun, sabi ko nga sa kanya, Mag-expand. why not mag-move tayo sa big city? Sabi ko sa kanya. Kaya nag-decide kami na mag-move talaga dito sa Calgary. And then nag-start kami, nagpapa-order lang kami ng mga gown. Hanggang sa dumami na yung mga gown na sa bahay. So sabi ko, Yes. As in literally, punong-puno na yung bahay. punong-puno na yung bahay. As in hindi na talaga, wala na talaga maupuan. Kasi sa couch na namin nilalagay yung mga gowns. And then yun, sabi niya, di mag-rent na lang, mag-ano na lang kaya tayo, mag-open kaya tayo ng store. Okay. Tapos, Ma-share ko lang, Paulo, damit ng Bathala ang suit ko nung attend ako ng gala sa Yes. Las Vegas. At medyo may atraso ako ng very, very Ay, hindi, wala yun. okay lang. Wala yung bayaran mo. Ako nagpapasalamat nga kami kay Mami Grace kasi Bakit? talagang trending ang Correct. damit niya, syempre. Pero super, Yung gold ba ha? Pero sinira mo. nasira yung isa. Kasi nakasira. Si Neri. Uy, Neri, ang dami mong pera, bayaran. Neri, nananawagan ako sa'yo, ang dami mong pera, bayaran mo naman yung nasirang gown. Hindi na ano kasi. Hindi, charot lang. Charot lang. We love you, Neri. pero wala na yun, okay lang yun. Okay na ba? Okay na, actually okay na siya. Alam mo, in-on the spot niya kayo, nilagay niya kayo sa show para may ebidensya. Yung makarang araw nga, hindi ko ino-open. Sabi ko, ay, i-open ko to doon sana para hindi makatanggi. Hindi, maiba lang ako kasi ang topic talaga natin, naalala ko nung gano'n, sabi ni Ray, huwag naman fashion trend. Pag-usapan natin yung personal development and confidence building. Kasi Bathala is more than just renting gowns and doing pageants, di ba? What do you do in terms of personal development tsaka confidence building? So, looking back no mga nag-uumpisa pa lamang kami, so nakita kasi namin na so we get to discover kasi mga new talents like siguro just to mention Jasmine Fontanilla,
ano yan, nagpa-casting call lang kami. Yun yung mga original babies ng Bathala. So, kasama niya yung nanay niya, which is Pink Ruby, di ba? Okay, ayan. So, kasama siya, nag-a-assist lang siya sa mother niya to do photography. Tapos nakita ko agad yung potential, back then masyado siyang mahiyain, very timid, hindi nagsasalita. Pero we were able to develop her. Tapos ngayon is super galing na one of the best models we have. Of course, may mga bata. Tapos nagsimula din kami sa mga bata. Si Cheyenne, si Casey, there's a lot talaga na nagsimula sa amin ng zero knowledge. So talagang dinevelop namin from scratch. So how do you see the potential? Halimbawa ako, dala ko yung anak ko. What are you looking for sa anak ko or sa isang bata if you're talking about potential? Basically, meron kasing mga we're not only talking about kids here ha kasi nga Bathala is so diverse and we Yeah, may want it mga mommies. to be diverse Yeah, diba? na May lola pa nga. pati mga matanda kasi may mga lumalapit sa amin na I really post this in our Facebook pages kasi nga may mga mga Maharlika divas yung mga dancers natin talagang gusto nila sumali sa fashion show kasi ito yung dream nila noon pa back in the Philippines pero hindi na magawa kasi nga of course matanda na sila and of course kasi ang pag sinabi mo model the skinny type pero gone are the days na puro payat ang models ngayon hindi na. Sure, yun nga yung tatanungin ko, no? We're talking about that, like, there's a lot of people talking about plus size models and trans models and different kind of models. Pero there's part in the fashion industry who's saying, well, that is just token, di ba? Parang sasabi lang, token lang naman talaga, hindi naman totoong inclusive yan. Is that true? What's your opinion on that? Sa amin honestly nakikita nyo namang lahat na ang dami nagtatanong bakit may mga matandang kasali just to be direct. Bakit may mga matandang kasali? Mas merong mataba. Kasi nga hindi naman to be realistic, hindi naman lahat ng nagsusuot ng damit is mapapayat. Di ba? So, ba't ka tumingin sa akin na sabi mo mataba? Ay, Charot lang. May ibig ka ba Joke lang. sabihin? Joke lang. So, wait lang. So, paano nito? Marco, Ray, every time nakakita kayo naman, kasi nakikita ko yung mga nakakasali sa inyo, minsan nagpa-practice kayo, hindi naman lahat ganun katataas ang mga self-confidence niya. So, paano yung sila binibigyan ng mga Pointers. Pointers na dapat yung confidence, yung paglalakad. So, paano sila nabibuild yung ano nila? Actually, let's say, pag nakita ko, let's say, example, si Jasmine Garner. Siya, title holder siya ng Pilipinas, Canada. Nung nakita ko siya, nung unang-una pa lang, sabi ko, may potential tong batang to. Kasi very, yung tawag doon, yung exotic kasi yung mukha niya. Pero dancer talaga siya. Dancer siya. Hanggang, ang dancer lang talaga siya. Tapos sabi ko sa kanya, so why not i-try mo mag-join sa pageant? So sabi niya, hindi po ako marunong mag-heels, hindi ako marunong maglakad. And then sabi ko, ako bahala sa iyo. 1 week pa lang tuturuan kita. I'm sure ka na. Kasi actually nag-uumpisa ang lahat actually yung ini-evaluate mo yung tao. So sa unang first meeting namin with any potential model, tinatanong namin anong gusto mo, anong talent mo, kumakanta ka ba, sumasayaw. Kasi ina-assess namin, ano ba yung mga strength nito at weaknesses. Ano kakayanan. To be exact. Ano kakayanan. Tapos doon palang lumalabas ngayon, kasi may mga times kasi na pag nasa bahay, mahiyain ang mga anak. Pero pag lumabas na and get along with the other models that we have, lumalabas ngayon yung ano niya. May tanong ako dyan dahil sa mo sa bahay, mahiyain, pero pagdating sa labas, hindi. Correct. Meron, gaano kalaking factor yung encouragement mula sa pamilya at sa mga magulang? Kasi di ba, parang feeling ko number 1 step yun, di ba? Na kailangan merong suporta at encouragement ng magulang. Kasi nga, as the saying goes, sa family nagsisimula ang lahat. So basically, your personality development actually starts from your childhood. Paano ka ba pinalaki? So we parang naapektuhan ang personality natin kung paano ba tayo pinalaki. Ano ba yung mga nasa paligid natin, di ba? Pero
Sabi ko na nga ba, kasalanan ng nanay tatay ko kaya nagkaganito eh. Na-over sa'yo. No. Na-over. Which is nako-correct natin somehow kasi paglabas natin or ano ba, pumasok tayo sa isang agency like us, like what we have. So, pag nakasalamuha tayo ng iba, tapos we get to explore na kaya ko palang kumanta. And the good thing with Bathala is we are not I always tell this to everybody, we are not just a modeling agency, a beauty pageant camp, but we also have a lot of platform for our models to perform, like yung mga bata namin ngayon kahit saan, because we are very active in multicultural communities. Yeah. Pinapakanta namin silang lahat, pinapasayaw, lahat ng pwede nilang gawin. Gawin ninyo. Kasi ito, we have the platform. Kung saan kayo magaling, kung saan kayo nag-excel. So, kailangan lang nila ng platform ng isang lugar para makapag-perform. Ako, may tanong ko ba? Hindi kasi, usually kasi nakikita ko may mga bata kayo na kasali dyan, ano. So, most of the time, mga sumasali dyan ng mga bata, gusto talaga nila. Pero may nangyayari ba na parang yung magulang lang ang may gusto, pero yung anak ay parang, I don't like this here, mommy, mga ganyan. Parang, napipilitan dahil gusto ng magulang. At first, oo. May mga tinuruan ako na gano'n. Pero nung mga first session, second session, so parang ayaw na nila talaga. And then sabi ko, i-continue mo lang. So magi-enjoy ka. Magi-enjoy ka. So yun. Eventually nag-enjoy sila. Oo, nag-enjoy na sila. Kanina pinag-uusapan namin kasi kanina doon sa una nating guest yung paano maging confident physically. I'm gonna share something that's seryoso to. I'm really not confident like physically. Hindi ako confident hindi talaga. I'm confident with a lot of things in my life, pero may mga araw talaga tayo na feel mo na ang pangit-pangit ko. You know, and this week is one of those weeks for me. What would you tell somebody like that na parang alam mo yun, like wala talaga, minsan walang-wala, depleted yung confidence. What would you tell them? I do believe, ladies and gentlemen. Thank you for that wonderful question. Thank you for the wonderful question. Sabi ko sa'yo, Paolo. Actually, dumarating talaga yun na parang ako, diba? Diba hirap na hirap ako sa mga damit ko. Ang sarap-sarap kumain, alam mo yun. Pero come to think of it, okay? So confidence actually equates to how you value yourself. Yung, halimbawa ako, ang taba-taba ako, pero ano ba ako? Ano ba ang kaya kong gawin? Di ba? Kahit mataba ako, ano yung may mga kaya akong gawin na hindi kayang gawin ng iba. So ang ibig sabihin lamang, know your worth. Yeah. Diba? Doon kasi nagsisimula yung self-confidence na hindi ko man nagagawa yun, pero I think I'm good in this. It's accepting your weaknesses and strengthening your strengths. Maganda yun ha. Pero may tanong ako para sa lahat for everybody natin. Kayo ba nagsa-self-affirmation ba kayo? Yung pagising mo sa umaga, you tell yourself, you know, you're amazing, you're good, you're loved. Do you do that? Hindi. Hindi kasi diretso na, malilate na ako sa work. Makakapagagano ako. Papasok na pala sa school yung mga anak ko, magluluto pa ako. Makakapagagano, yung beautiful. Nangyayari lang yan kapag meron kami ginagawa ng asawa ko. Ang ganda mo, mami. Ang ganda mo. Siya nagsasabi sa akin. Kayo naman. Matanong ko, kayo ganyan. Kasi, kasi uso yan. Nakikita ko yun sa mga TikTok, di ba? Sa mga, hindi ko alam yun eh. Sa mga Instagram, no? Yung self-affirmation. Yung iba nagjo-journal pa sila ng ganda mo. Actually, self-affirmation, and it's also a good thing na i-appreciate mo yung sarili mo, or like sa amin, with Bathala International, it's a must na ina-appreciate mo, especially mga kids. So, totoo yan. especially pag hawak mo, kasi sa amin, sa mga alaga na yung mga bata, very kasi sensitive ang mga bata. Yes, true. So, in as much as you really want to teach them, ito ang kailangan gawin, itong kailangan gawin, tapos minsan medyo magtataas ka, if necessary, magtataas ka ng boses. Tapos, after all of those, appreciate mo kung ano yung ginagawa nila. Kasi yun, I myself sa trabaho,
gusto ko nakakarig ng appreciation sa boss ko, di ba? Kasi pagod na pagod Yung bata ka, di pa ba? Oo. But yun yung susundutin ko yun. Naubusan ba kayo ng pasensya since you're dealing with kids? And do you lose patience? Naubusan ng pasensya? Paulit-ulit. Tinatranslate. Minsan, yes, pero Hindi ba iwasan? actually, Oo, mas nakakaubos ng pasensya ang mga matanda Oo. kaysa mga bata. Actually, mas mahirap turuan ng mga matatanda. Kasi Oo. Sa experience ko, mas mahirap talagang turuan ng mga matatanda. Kasi di ba may kasabihan na ang mahirap, ano yung sa English yun? You don't teach dogs. No, you can't. Paunahan. You can't teach dogs with Ito na nga, you can't teach old dogs new tricks. new Ayun, tricks. ang galing. Yes. Basta may dogs at saka Tsaka tricks. tricks. Labo ko sa So, bisita speaking na. of pageant. Ito na. Meron So silang... ito, meron ako matinding hindi yung sa pageant kasi, meron ako matinding tanong to. Kung humahawak kayo ng mga talento, may nangyayari na ba na napapaaway kayo dahil hindi nanalo yung mga alaga ninyo o kaya kayo Okay. nag-umangal dahil feeling ninyo Oo nga, totoo. May ganyan ba? May mga ganun ba? Kasi wala ako naririnig na ganun. Pero sa inyo, meron ganun. Parang wala. Ay, Ako, kasi sa mga pageants kasi ako ang usually ang kasama parati ng mga candidates. oo. So far wala naman. Hindi naman ako ano naman ako. Like fair naman ako Fair, fair okay. naman ako sa lahat. Fair naman ako. Kung manalo matalo, it's okay. It's okay. As long as nag-enjoy yung candidate ko. Kami naman, yes, I agree on that, na talagang tinatanggap namin kapag talo kami talaga. Pero in some cases na very evident, very obvious na something is wrong, pwede namang in all naman, di ba? When you feel you na can something is question. wrong and something is not right, pwede ka lang magtanong, di ba? Tapos kapag inilatag na sa'yo ang lahat ng ebidensya at nakita mo naman na obviously may nangyari, then sabihin mo, say your piece. Pero yun nga lang, kailangan talaga nasa tama ka. And nasa tama ka at yung punto mo is, palagay mo ay tama. Kasi, syempre, kami hindi mapapahiya. Pero in the end, kapag tama ka, at in the end, yung nag-prevail is yung dapat manalo, and luckily, it's in our favor, then our credibility remains na maganda pa rin. Oo. Uso ba yan? Kasi sa Pilipinas naalala ko, uso yung mga camp ka. Kasi nanonood doon ng mga beauty pa. Usong-uso yung sulutan daw ng mga alaga, ganyan, di ba? Nangyayari ba yan dito? Dito, may nagda-transfer. Pero hindi, sa amin kasi... Hindi siya big deal. Oo, hindi siya big deal. So, okay. sa amin kasi, mayroon kasi ibang galing camp. Pero tinatanong ko sila kung naka-contract ba sila. That's Tinatanong fair. ko sila Yeah. kung nagpaalam ba sila. Kasi sa amin kasi, hindi kasi namin ino-hold yung bata. Hindi kasi namin na dapat magstay ka lang dito sa amin or dapat ang loyalty mo sa amin lang. Ganun. Tsaka napakaliit kasi ng komunidad na iniikutan natin. Napakaliit ng mundo na iniikutan. Hindi nga lang komunidad, kundi mundo na iniikutan natin. Tayo pa bang mag-anuhan? Kaya nga, when we are compared to the other camps, we may be doing the same, but we tried. Batala International tries to be different. Kasi yun yung pwede nyo kaming pulaan na pareho tayo or ginaya nyo kami, pero no. Bathala is not your basic agency because we do it differently. Ang confidence level. Diba? Ganun. Diba? Yun ang sinasabi Ako may tanong ako sa'yo, ba't nyo kinuha to? Paulo mo. Build. Hindi. Alam mo, ito talaga. Actually, tatanungin ko nga yun. Actually, ang galing ng pagkakakuha nyo dito. Alam mo, umano yung... Akala ko tatanungin mo kung bakit hindi ka namin kinuha pa. Hindi. Wala naman tayong tanong dyan. Wala naman tayong pagdidibetihan dyan. Sabi mo, alamin mo yung kalakasan mo. At alam ko hindi yan ang kalakasan mo. Kaya nga durod ka sa hosting sa ano. Pero in fairness talaga, sa camp nila talaga, pag sumasali sila sa mga pageant, marami sa mga alaga nila, May talaga pasabog. namang winnable. May pasabog. Mga pasabog. At saka talaga namang nananalo. Di ba? Anyway, pag-usapan na natin since nabanggit ko yung participation ng eto na nga Mars sa Take Off. Diba? We're very excited dun sa inyong gaganaping fashion show.
Do you want to elaborate on that? So, Take Off, the Hangar Fashion Show will be on June 1st. So, June 1st, yes. And it's not your ordinary fashion show. It's one of a kind. Kasi gagawin siya sa isang hangar museum. So, ang hangar museum, nandoon po mga eroplano ng World War II. So, not only one, but napakarami eroplano. So, I always say this, literally po, yung mga models maglalakad sa gitna ng napakaraming eroplano. Ang tara. And I'm lucky enough na mapasama sa pa-runway na yan. At ito pa, hindi lang ako. Sino pa? Si Aaron kasali dyan. So, Tsaka abangan may niyo. isa pa. Meron pang isa. Ito talaga Mission Impossible to. Pinakahihintay. Mission Impossible si Kuya Adam kasali dyan. At nakakatawa dyan, kasi sabi nyo lang sa podcast yun na, hindi siya pero napa-oo mo ha. Ang Kasi galing. dinramahan ko talaga siya. Yung sabi, anak ko maawain eh. Maawain talaga siya. Alam mo na, ganyan-ganyan. Sige, okay. Okay siya, papayag siya. For small business daw kasi for community. Pero hindi niya alam, big ka pala sa mga tao. Sinabi ko lang yun para maniwala siya. At nagpapasalamat din kami of course sa programa ito sa Eto na Mars kasi super suporta kayo na hindi lamang sa amin sa mga businesses hindi lang maliliit at malalaki kasi nandyan kayo. No, but the whole point of the show, and I guess like kayo din, ang ginagawa nyo is to build our community together naman. Build it up, hindi ba? Pero ang ganda talagang kinuha nyo to. Talagang take off talagang Sobra. show nyo pagdating dito talaga. Wala kayong tulak kabigin. Pero para sa mga nanonood po, tutok kayo sa June 1. So June 2 yan sa Pilipinas. Yes. Tutok kayo dahil magla-live ang Eto na nga Mars sa kanilang reception. Yeah. Kaya para makita nyo yung mga bisita, yung mga damit, mga kung ano-ano pa. Pakita din natin yung venue para ma-excite kayong lahat. We'll be live there. And saan sila pwedeng kumuha ng ticket kung halimbawa gusto nilang manood? So, for tickets po, so ang ticket po natin is $100. It includes cocktail reception and of course, yun nga, the tour of the museum itself, makikita nyo lahat ng mga aeroplano dyan. Tapos the experience of a World War II experience and sobrang pasabog po pati entertainment ng fashion show. It's World War II, II. may bomba. I'm telling you guys, it's not your ordinary fashion show. It's not your Because ordinary this is Bathala International. Kasi makikita niyo ako nakatabi sa ibababa ko sa aeroplano. Babagsak siya doon sa kisame. Gagano'n ka sa propeller. Gusto ko yun. Gagano'n ka sa gagano'n ka sa aeroplano. At kaya stewardess dapat yung damit mo. Gusto ko flight attendant kaya gagano'n ka metric. Mayroon ako noon. Ay, naku, pinipreempt nyo. Ay, sorry. Meron Dapat ako noon. kwentuhan lang namin. Meron pa akong panghataw. Yung flight attendant. Tapos gagano'n ka. Safety instruction. Gusto ko. Anyway, salamat. Salamat sa inyong pagpunta. Meron pa kayong gustong i-plug? Ay, yung Bathala International gown ninyo, yung mga gown ninyo. Yes po. Yeah. So yung Bathala International po is a legit business po dito sa Alberta. Bakit may mga Legit business po yan sa Oo, may Alberta. chismis na. And kami po ay nagpaparent ng gowns, ng suits, Filipiniana, barong, napakarami po. Ito po ay matagpuan nyo sa New Horizon Mall. Yes. Ay, sa New Horizon. Again, yung suot ko nung gala sa kanila galing. Ang ganda. Sige. Magpaparam din daw sila ng barong. Pero nga ng barong para sa Yes, sa June 1. lahat na isusuot nyo sa June 1st. Ay, ako barong lang ako ha. Kasi Ayaw niya ng mga papasabog. Ayaw mo na may mga bomba rito. May mga dito, Granada. no, but thank you. Thanks for joining us tonight. Thank you. Thank you, Mami Marco. Thank you, Grace. Ray. Thank you. And we hope you enjoyed. At mga Mars, magbabalik po tayo para sa ating closing. Kaya walang bibitaw. Walang bibitaw. Walang bibitaw. At magbabalik ang Eto na nga Mars. Thank you. Ayan, Paulo, ang dami natin mga natutunan sa ating mga guests, no? At ang dami natin na pagtawanan. Yes. Napagod yung pangako doon. Napagod yung pangako sa asawa mo. Lap trip si Daddy, no? Ako din, napapagod din ang pangako dyan minsan, eh. Totoo ba? Hindi sa pagtawa. Ganun kalaki. Uy,
wholesome tayo dito. Wholesome ba? Wholesome naman Gano'ng kalaki ang pasensya mo? Kaya, tama. Anyway, yun, marami tayong natutunan ngayong gabi dahil, alam mo, naniniwala ako that confidence starts from within. Yeah. Hindi ba? Pero may mga panahon talaga na feeling natin depleted ang ating confidence. Wala tayong confidence. Kapit lang. Kapit lang kay Miss Lea B. Kasi baka maibalik niya yung confidence. Yun lang. Ako naman, Paulo, lagi ko to itinatalak sa mga viewers ko. Na minsan kasi may mga, alam niyo, minsan concerned tayo sa mga gusto natin sabihin. Like, parang pumayat ka, parang tumaba ka, parang hindi bagay sa'yo yung damit mo na ganyan. Yung mga ganyang words na akala natin inosente, pero alam niyo ba, isang napakalaking impact niyan sa taong nagbibuild ng isang confidence. True. Yeah. So kung hindi hinihingi ang opinion nyo, kung hindi naman makakatulong para makataas ng confidence ng isang tao, yung mga bibitawan yung salita, sarili ninyo na lang. Yes. Kung hindi man constructive ang yung pamamaraan at pang-insulto lamang, itago mo na lang. Yeah, katulad ng meron akong kaibigan na nag-OOTD siya. Aminin na natin, maganda sa paningin natin kapag kapayat, kapag sexy, pero pag medyo mataba, parang alam mo yun, nag-OOTD siya, medyo healthy siya. And then sasabihin nila, alam mo, hindi bagay sa'yo yung ganito. Paulo, honestly, for me, ang nakita ko, inosenteng komento. Pero minsan yung inosenteng komento na yun, pag-iisipan mo rin kung minsan sa'yo baliwala yun, pero dun sa taong tatanggap na hindi mo alam na ang tagal na panahon niyang gustong suotin yung skirt na yun. That's right. And then bigla lang sasabihin mo na hindi bagay sa kanya yung palda na yun. Ang malaking impact no na kakabagsak ng kanyang confidence. So, lagi po nating iisipin na kung hindi makakatulong or kung alam ninyo na masakit pakinggan, sarili nilang po. Correct. The amount of confidence, lakas ng loob na kinuha niya para lang masuot yun. Tapos sa isang salita lang, buburahin mo lahat yun. Yes, meron nga tinatawag na 5-second rules ba yun? Yung tinatawag na kung hindi naman maaayos in 5 seconds yung suggestion mo, wag mo nang ibigay. Totoo Ayan, ang yun, ganda. diba? Ang ganda ng ating closing ngayong gabi. Maraming salamat sa mga tumutok at nanood sa ating masaya at makabulang kwentuhan. At next week, magbabalik tayo ng isa na namang siksik-liglig umaapaw na kwentuhan dito sa Eto na nga, Mars! Bye!